Isang kamay. Iyon ang unang nakita ni Carmen sa gitna ng makapal na niyebe na bumabalot sa madilim na eskinita. Isang kamay na halos kasinlapit na ng yelo, nakalabas mula sa manipis at maruming kumot. Napahinto siya sa paglalakad. Ang hangin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat sa kabila ng suot niyang lumang jacket. Ilang minuto na lang sana at nasa loob na siya ng kanyang maliit na apartment. Sinusubukang painitin ang sarili sa kakarampot na dilata na natitira sa kanyang aparador. Pero ngayon, nakatayo siya roon, hindi makagalaw, habang ang mga mata niya ay nakatitig sa kamay na yon. "Hayaan mo na lang, Carmen," sabi ng isang boses sa kanyang isip. "Pagod ka na. Wala ka ring maitutulong." Tama ang boses. Ang sahod niya bilang isang waitress ay sapat lang para sa upa at pagkain. Huli na nga siya sa bayad ngayong buwan. Anong gagawin niya sa isang taong kalye? Sinubukan niyang humakbang palayo. Pilit na iniisip ang init ng kanyang kama. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa niebe. Dahan-dahan, lumapit siya. Sa ilalim ng kumot ay isang matandang babae. Nakapikit ang mga mata. Ang mga labi ay kulay ube na sa tindi ng lamig. Bawat paghinga niya ay mababaw. Tila isang kandilang malapit nang maubusan ng hangin. Hinawakan ni Carmen ang kamay ng matanda. Yelo. Parang humawak siya ng yelo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagod at pag-aalinlangan sa isip ni Carmen. Ang tanging natira ay ang matinding takot na kung iiwan niya ang babaeng ito, hindi na ito aabutan ng umaga. "Lola," mahinang tawag niya. "Lola, gising po." Walang sagot. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Carmen. Tumingin siya sa paligid. Walang ibang tao sa eskinita. Siya lang. Kung may mangyayari, nasa kanya ang responsibilidad. Bahala na. Bulong niya sa sarili. Buong lakas niyang inalalayan ang matanda para tumayo. Mabigat ito at ang bawat hakbang sa makapal na niebe ay isang pakikibaka. Ang init mula sa kanyang katawan ay unti-unting nauubos. Napapalitan ng lamig na nanggagaling sa matanda. "Kaya natin to, Lola," sabi niya. Kahit hindi niya alam kung para kanino ang mga salitang iyon. Para sa matanda o para sa sarili niya. Nang sa wakas ay marating nila ang pinto ng kanyang apartment. Halos hindi na niya maipasok ang susi sa seradura dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Pagbukas ng pinto, maingat niyang inihiga ang matanda sa kanyang maliit na sofa, ang nag-iisang muebles sa sala, maliban sa isang lumang mesa. Agad siyang naghahanap ng makapal na kumot. Hinubad niya ang basang sapatos at medyas ng matanda at binalot ang mga paa nito. Kumuha siya ng bimpo, binasa ng maligamgam na tubig at dahan-dahang ipinuna sa muka at mga kamay nito. Pumunta siya sa kusina at tiningnan ang laman ng kanyang aparador. Isang lata ng sardinas at isang maliit na supot ng bigas. Napabuntong hininga siya. Nagpakulo siya ng bigas para gawing lugaw. Kahit alam niyang aabutin pa ng ilang araw bago siya makabili ulit ng pagkain. Habang nagluluto, pasulyap-sulyap siya sa matanda. Sino kaya siya? Saan ang pamilya niya? Paanong hinayaan na lang siyang mag-isa sa ganitong panahon? Nang maluto ang lugaw, maingat niyang isinalin sa isang mangkok. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng sofa, at dahan-dahang itinaas ang ulo ng matanda. "Lola, kain po muna kayo," sabi niya sa malambing na boses. "Para po magkalaman ang tiyan ninyo." Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Malabo ang mga ito. Puno ng pagod, pero may isang kislap ng pagtataka. Ibinuka nito ang bibig at tinanggap ang unang kutsara ng mainit na lugaw. Tahimik lang si Carmen habang sinusubuan niya ito. Kutsara bawat kutsara, hanggang sa maubos ang laman ng mangkok. Isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Kahit na alam niyang mas magiging mahirap ang mga susunod na araw para sa kanya, wala siyang naramdamang pagsisisi. Nang matapos, muli niyang inihiga ang matanda at kinumutan ito ng maayos.
Nakita niya ang bahagyang pagbalik ng kulay sa mga labi nito. Salamat, Hija. Halos pabulong na sabi ng matanda. Ang boses nito ay mahina at magaspang. Ngumiti si Carmen. Walang anuman po. Magpahinga na po kayo. Akmang tatayo na si Carmen nang biglang hawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito, bagamat mahina, ay may diin. Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, mayroong takot sa mga mata nito. Isang malalim na takot. Huwag mong hahayaang mahanap niya ako. Napakunot ang noo ni Carmen. Sino po? Huminga ng malalim ang matanda. Tila bawat salita ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang anak ko. Hindi kailanman inisip ni Javier na ang huling hantungan ng kanyang paghahanap ay isang gusali na tila babagsak na sa anumang sandali. Mula sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, pinanood niya ang mga butil ng niebe na dumidikit sa salamin. Sa labas, ang Madrid ay hindi ang lungsod ng mga pangarap na madalas makita sa mga postcard. Ito ay isang lugar ng kalawang, basang semento, at amoy ng kahirapan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa loob ng 10 taon, ito ang sandaling palagi niyang kinatatakutan. At ngayon, narito na siya. Sigurado ka ba na ito ang lugar? Tanong ni Javier sa lalaking nasa driver's seat. Opo, Sir Javier. Sagot ng kanyang tamtul pribado. Ayon sa huling impormasyon, dinala siya ng isang babae rito kagabi. Unit 4B. Kinuha ni Javier ang kanyang makapal na coat at lumabas ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa maruming hagdanan ng gusali ay tila may kasamang bigat ng nakaraan. Bawat palapag ay may amoy ng luma at siksikang buhay. Mga bagay na matagal na niyang kinalimutan simula nang maging isa siyang matagumpay na negosyante. Huminto siya sa harap ng isang pintong gawa sa lumang kahoy. May mga bakas ito ng mantsa at ang pintura ay nagbabakbak na. Itinaas niya ang kanyang kamay, nag-aalinlangan. Ngunit bago pa siya makatuktok, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang batang babae ang bumungad sa kanya. Suot nito ang isang kupas na sweater at maong na may mantsa ng harina. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay halatang puyat. Sino sila? Tanong ng babae. Baka sa boses nito ang pagod, ngunit may halong tapang. Hindi agad nakapagsalita si Javier. Sa likod ng babae, sa isang maliit na sofa, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Isang matandang babae na nakabalot sa makapal na kumot. Ang kanyang ina. Naramdaman ni Javier ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang matapang na CEO na kinatatakutan sa boardroom ay tila naging isang maliit na batang muli. Nandyan ang nanay ko, sabi ni Javier. Ang boses niya ay gumaralgal ng bahagya. Agad na humarang ang babae sa pintuan, tila isang sundalong nagbabantay. Sino ka? Anong kailangan mo sa kanya? Ako si Javier Lopez. Ako ang anak niya. Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay puno ng pagdududa. Alam ni Javier kung ano ang nakikita nito. Isang lalaking nakasuot na gawa sa mamahaling tela, suot ang relo, nakatumbas ng ilang taong upa sa lugar na ito, habang ang kanyang ina ay halos mamatay na sa lamig sa kalsada. Anak? Ulit ng babae, may halong pangungutya sa boses. Ngayon mo lang naisipang hanapin siya, matapos siyang halos mamatay sa labas kagabi? Nagtagis ang bagang ni Javier. Hindi siya sanay na kinakausap ng ganito. Hindi mo alam ang buong kwento, Miss Carmen. Pagpapakilala ng babae, hindi natitinag. Carmen ang pangalan ko, at ang alam ko lang, kung hindi ko siya nakita kagabi, baka wala ka ng dinatnang nanay ngayon. Pumasok si Javier sa loob nang hindi nagpapaalam. Maliit ang silid, amoy lugaw at lumang gamit. Lumapit siya sa sofa at tiningnan ng kanyang ina. Tulog ito, ngunit ang mukha nito ay puno ng mga kulubot.
na hindi niya matandaan noong huli silang magkita. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, pero nanginginig siya. Sa halip, lumingon siya kay Carmen at kinuha ang kanyang wallet mula sa bulsa. Kumuha siya ng isang makapal na bundle ng pera at inilapag ito sa maliit na mesa. "Salamat sa pagtulong sa kanya," sabi ni Javier. Ibinabalik ang kanyang malamig at propesyonal na tono. "Sapat na yan para sa abala mo. Ako na ang bahala sa kanya mula ngayon. Magpapadala ako ng ambulansya para ilipat siya sa isang maayos na ospital." Nanatiling nakatayo si Carmen. Hindi man lang niya tiningnan ang pera sa mesa. Nanatili ang kanyang mga mata sa mga mata ni Javier. "Anong tingin mo sa akin, sir?" tanong ni Carmen. Mahinahon ang kanyang boses, pero mas masakit pa ito kaysa sa sigaw. "Tingin mo ba lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na presyo?" "Binabayaran ko lang ang serbisyo mo," sagot ni Javier. Medyo naiirita na sa pagtanggi nito. "Hindi ba't yan naman ang kailangan niyo rito? Pera?" Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmen. Kinuha niya ang bundle ng pera at muling inabot ito kay Javier. "Ang pagtulong ay walang presyo, sir. Hindi ko siya tinulungan para kumita. Tinulungan ko siya dahil tao ako." Ibinuka ni Carmen ang pinto ng malapad. "Kunin niyo na ang pera niyo. At kung balak niyo siyang ilipat, siguraduhin niyo munang gusto niyang sumama sa inyo. Dahil sa pagkakaalam ko, mas takot siyang makita kayo kaysa mamatay sa lamig." Natigilan si Javier. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina sa panaginip nito kagabi ayon sa tamtul, na huwag itong hahayaang mahanap ng kanyang anak. Tiningnan ni Javier si Carmen. May kung anong kakaiba sa babaeng ito. Sa gitna ng kahirapan, meron siyang dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman ni Javier. Para siyang isang salamin na nagpapakita kay Javier kung gaano siya naging kalayo sa tunay na kahulugan ng malasakit. "Hindi siya basta-basta sasama sa akin," mahinang sabi ni Javier. Tila kinakausap ang sarili. Kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan. Lumingon siya kay Carmen. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa isang desperadong pakiusap. "Kung hindi pera ang kailangan mo, ano ang kailangan mo para tulungan siya?" Tumingin si Carmen sa matandang babaeng himbing na natutulog, pagkatapos ay muling tumingin kay Javier. Ramdam ni Javier ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Isang tensyon na hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa nakaraang pilit na ibinabaon. Bago makasagot si Carmen, isang mahinang ubo ang narinig mula sa sofa. Iminulat ni Rosa ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Javier, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. "Javier?" Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Bakit ka narito?" Hinawakan ni Carmen ang kamay ni Rosa para pakalmahin ito. Habang nanatiling nakatayo si Javier, hindi alam kung lalapit o lalayo. "Sir Javier," sabi ni Carmen. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng seryosong determinasyon. "Huwag niyo akong bayaran, pero kung gusto niyo talagang bumawi sa kanya, patunayan niyo sa akin na karapat-dapat kayo sa pangalawang pagkakataon." Ang mga salitang binitawan ni Carmen ay tila humigop sa lahat ng hangin sa loob ng maliit na silid. Nakatitig sa kanya si Javier. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito. Sanay siyang sinusunod, hindi binibigyan ng kondisyon, lalo na ng isang taong ngayon niya lang nakilala. Si Rosa naman ay nakatingin sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Javier. May bahid ng inis sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Carmen. Alam niyang anumang oras ay maaaring magbago ang isip ng lalaki. Kunin ang ina nito at iwan siyang mag-isa. Pero nang makita niya ang takot sa mga mata ni Rosa, alam niyang kailangan niyang gawin ito para sa matanda. "Simple lang, sir," sabi ni Carmen. Pinanatiling matatag ang kanyang boses. "Hindi pera ang kailangan ng nanay niyo.
Hindi ospital, hindi mamahaling gamit. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Javier. Ang kailangan niya ay ang anak niya. Kung gusto niyo talagang bumawi, manatili kayo. Kausapin niyo siya. Alagaan niyo siya. Ipakita niyo sa kanya na hindi siya isang problema na kailangan lang solusyonan ng pera. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng lumang ref sa sulok. Napailing si Javier. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi mo naiintindihan. Mayroon akong kumpanya. May mga responsibilidad ako. Hindi ako maaaring basta na lang manatili rito. Kung gayon, wala tayong pag-uusapan. Simpleng sagot ni Carmen. Nagtagis ang bagang ni Javier. Nakita ni Carmen ang laban sa loob nito. Ang pagmamataas ng isang CEO laban sa desperasyon ng isang anak. Sa huli, ang desperasyon ang nanalo. Sige, sabi ni Javier. Ang salita ay tila pilit na lumabas sa kanyang bibig. Gagawin ko, pero hindi rito. Kinabukasan, ang maliit at pamilyar na mundo ni Carmen ay biglang nagbago. Isang itim na sasakyan ang sumundo sa kanila. Dinala sila ni Javier sa isang 5-star service suite na may tanawin ng buong Madrid. Ang sala pa lang ay mas malaki na sa buong apartment ni Carmen. Ang lahat ay puti, malinis, at walang bakas ng kahit anong personal na gamit. Malamig. Dito muna kayo, sabi ni Javier, habang inilalapag ng kanyang driver ang ilang paper bag na puno ng mga bagong damit. Mas ligtas at komportable. Pagkatapos ay dinala sila ni Javier sa isang mamahaling department store. Itinuro lang niya ang mga damit, sapatos, at gamit na sa tingin niya ay kailangan nila. Hindi siya nagtatanong, binabayaran lang niya. Naramdaman ni Carmen ang pagiging dayuhan sa sarili niyang balat. Nahihiya siyang tingnan ng mga presyo. Si Rosa naman ay tila nalulula, nakayukulang at sunod-sunuran. Para silang mga manika na binibihisan. Nang gabing iyon, kumain sila ng hapunan sa isang mahabang lamesa na gawa sa salamin. Ang pagkain ay in-order mula sa isang restaurant na may Michelin star, ngunit walang nagsasalita. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Pinanood ni Carmen si Javier. Maingat itong kumakain, perpekto ang postura, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa kanyang plato. Si Rosa naman ay halos hindi ginagalaw ang pagkain sa harap niya. Naramdaman ni Carmen na para siyang isang extra sa isang dula na hindi niya naiintindihan. Pagkatapos ng hapunan, agad na pumasok si Javier sa isa sa mga silid para magtrabaho, habang si Carmen naman ay inalalayan si Rosa papunta sa isa pang kwarto. Magpahinga na po kayo, Nay Rosa, sabi ni Carmen, ginamit ang pangalang narinig niyang binanggit ni Javier kanina. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Salamat sa lahat, Hija. Pasensya ka na sa abala. Hindi po abala yon, sagot ni Carmen. Basta't maging maayos po kayo. Nang makatulog na si Rosa, lumabas si Carmen para uminom ng tubig. Naabutan niya ang pinto ng silid ni Javier na bahagyang nakabukas. Sumilip siya. Hindi ito nagtatrabaho. Nakaupo si Javier sa dilim, nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit maya-maya, dahan-dahan siyang tumayo at lumakad papunta sa pinto ng kwarto ni Rosa. Hindi siya pumasok. Sumandal lang siya sa hamba ng pinto at pinanood ang natutulog niyang ina mula sa malayo. Sa liwanag na nagmumula sa hallway, nakita ni Carmen ang ekspresyon sa mukha ni Javier. Wala na ang CEO. Wala na ang milyonaryo. Ang nakita niya ay isang lalaking puno ng pagsisisi at isang malalim na kalungkutan na tila matagal na niyang dinadala. Isang anak na nangungulila sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Carmen. Hindi masamang tao si Javier, isa lang siyang taong sugatan. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid, dala ang isang bagong pag-unawa at isang maliit na pag-asa. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang opisina, isang lalaki ang nakatitig sa isang litrato sa kanyang computer.
Si Alejandro Vargas. Ngumisi siya habang tinitingnan ang larawan ni Javier na kasama ang isang matanda at isang batang babae na palabas ng isang gusali. Sa wakas, Javier, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng maraming taon, nagpakita ka rin ng kahinaan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe. Sa service suite, katatapos lang ni Javier na panoorin ang kanyang ina. Bumalik siya sa kanyang silid, dala ang bigat sa kanyang dibdib. Umupo siya sa kama nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo, kung saan si Carmen at Rosa ay naglalakad sa harap ng department store kanina. Malinaw na hindi nila alam na kinukuhanan sila. Sa ilalim ng litrato, mayroong isang maikling mensahe. Natagpuan mo na pala ang kahinaan mo, Lopez. Nanigas si Javier. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Ang mensahe sa cellphone ni Javier ay tila isang ahas na biglang tumuklaw sa kanyang puso. Isang salita lang ang pumasok sa kanyang isip. Alejandro. Agad siyang tumayo at siniguradong nakalak ang lahat ng pinto at bintana ng suite. Hindi siya mapakali. Ang pakiramdam ng seguridad na binibigay ng pera ay biglang naglaho. Napalitan ng isang pamilyar na takot. Ang takot na may masamang mangyayari sa mga taong mahalaga sa kanya. Kinabukasan, naramdaman agad ni Carmen ang pagbabago. Sino sila? Tanong ni Carmen, nakaturo sa dalawang malalaking lalaki na nakatayo sa labas ng kanilang pinto. Bodyguards, maikling sagot ni Javier habang nagtitimpla ng kape. Para sa seguridad niyo. Seguridad? Mula kanino? Hindi sumagot si Javier. At isa pa, wala mo nang lalabas hanggat maaari. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo sa akin o sa kanila. Ako na ang bibili. Napataas ang kilay ni Carmen. Nakatira ba kami sa isang suite o sa isang kulungan, Sir Javier? May pangaasar sa boses nito. Hindi pinansin ni Javier ang sarkasmo. Gawin mo na lang ang sinabi ko, Carmen, para sa kapakanan ninyong lahat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang pagsubok sa pasensya. Halos hindi na kinakausap ni Javier si Carmen, maliban na lang kung magbibigay ng utos. Lagi itong nasa cellphone, kausap ang mga abogado at security personnel. Ang mukha ay laging seryoso at hindi maipinta. Naramdaman ni Javier ang unti-unting paglayo ni Carmen. Nakikita niya ang pagkadismaya sa mga mata nito. Akala siguro nito ay bumalik na naman siya sa pagiging aroganteng milyonaryo. Mas mabuti na to, sabi ni Javier sa sarili. Mas mabuting isipin niyang masama akong tao kaysa malagay siya sa panganib. Isang gabi, habang abala si Javier sa kanyang laptop, isang malakas na pag-ubo ang bumasag sa katahimikan. Nagmumula ito sa silid ni Rosa. Agad na napatayo si Javier at dali-daling pumasok sa kwarto. Naabutan niya si Carmen na hinahaplos ang likod ng kanyang ina. Nahirap na hirap sa paghinga. Tumawag ka ng doktor! Sigaw ni Carmen. Bakas ang taranta sa kanyang mukha. Nataranta rin si Javier. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Kumuha ka ng maligamgam na tubig at bimpo. Utos ni Carmen sa kanya. Ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may diin. Bilis! Sumunod si Javier na parang isang robot. Nagkita sila sa kusina. Sa kanilang pagmamadali, nagtama ang kanilang mga kamay habang inaabot niya ang baso ng tubig. Isang maliit na kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso. Napatingin siya kay Carmen. Sa ilalim ng mahinang ilaw sa kusina, nakita niya ang pagod sa mukha nito, ang mga munting butil ng pawis sa noo nito. Sa isang saglit, hindi ito ang matapang na babaeng laging sumasagot sa kanya. Isa lang itong babaeng nag-aalala. Nag-iwas sila ng tingin at sabay na bumalik sa silid. Magdamag silang hindi natulog. Salitan sila sa pagpunas kay Rosa, sa pagpapainom ng gamot na nireseta ng doktor sa telepono, at sa pagbabantay.
Nawala ang pader na namamagitan sa kanila. Ang tanging mahalaga ay ang matandang nasa higaan. Nang mag-uumaga, unti-unting huminahon ang paghinga ni Rosa at nakatulog ito ng mahimbing. Tahimik silang lumabas ng silid. Pareho silang pagod. "Magtimpla ka ng kape," sabi ni Javier. "Ako na ang bahala sa almusal." Nagulat si Carmen, pero tumango na lang. Habang nagtitimpla ng kape, pinanood ni Carmen si Javier na maglabas ng itlog at tinapay. Kitang-kita na hindi ito sanay sa kusina. Nakailang subok ito bago mabasag ng maayos ang itlog. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Carmen. "Alam mo," biglang nagsalita si Javier, hindi lumilingon. "Noong bata ako, laging sinigang ang niluluto ni Mama kapag may sakit ako. Sabi niya, iyon daw ang pinakamagaling na gamot." Natigilan si Carmen. Ito ang unang pagkakataon na nagkwento si Javier tungkol sa nakaraan niya. "Talaga?" Tumango si Javier. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. "Pero ang paborito ko talaga ay yung adobo niya. Walang makakatalo. May kung anong nagbago sa hangin." Sa simpleng pag-uusap tungkol sa adobo, nakita ni Carmen ang isang sulyap sa batang Javier. Isang batang minamahal ng kanyang ina. Inabot ni Carmen ang tasa ng kape kay Javier. Nang sandaling iyon, napansin ng kanyang mga mata ang isang pilat sa kamay ni Javier. Isang manipis na linya malapit sa kanyang hinlalaki. Akma niya sanang itatanong kung ano iyon. Ngunit mabilis na ibinulsa ni Javier ang kanyang kamay na para bang may itinatago. Bumalik ang pader sa pagitan nila. "Salamat sa tulong mo kagabi," sabi ni Javier. Ang boses ay formal na ulit. "Trabaho ko yon," sagot ni Carmen, kahit alam nilang pareho na hindi iyon totoo. Pagkatapos ng almusal, hindi mapakali si Carmen. Pakiramdam niya ay nasasakal na siya sa loob ng suite. "Lalabas lang ako saglit," paalam niya. "Kailangan ko lang ng hangin. Bibili lang ako ng kape sa baba." "Huwag na. Ipapadadala ko na lang." "Sir Javier," putol ni Carmen. 10 minuto lang. Sa coffee shop lang sa tapat ng building. Nakikita mula rito sa bintana. Pakiusap." Nag-aalangan man, pumayag si Javier. Pinanood niya mula sa bintana habang si Carmen ay tumatawid sa kalsada. Ang buhok nito ay nililipad ng hangin. May kung anong gaan siyang naramdaman habang pinagmamasdan nito. Sa loob ng coffee shop, umorder si Carmen ng kape at umupo malapit sa bintana. Ang pakiramdam ng normalidad, kahit saglit lang, ay isang biyaya. "Miss, para sa'yo raw." Isang waiter ang naglapag ng isang slice ng cheesecake sa kanyang mesa. "Nako, hindi po ako umorder nito," sabi ni Carmen. "Libre po yan mula sa gentleman doon," sabi ng waiter. Itinuturo ang isang lalaking nakaupo sa sulok. Lumingon si Carmen. Nakita niya ang isang lalaking nakangiti sa kanya. Gwapo ito, matipuno, at suot ang isang mamahaling damit. Tumayo ito at lumapit sa kanyang mesa. "Pasensya na sa abala," sabi ng lalaki. Ang boses ay malambing at kaakit-akit. "Hindi ko lang mapigilang mapansin na tila malalim ang iniisip mo. Ako nga pala si Alejandro." Inilahad nito ang kamay. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Carmen. "Carmen." "Isang karangalan, Carmen," sabi ni Alejandro. Ang mga mata ay hindi umaalis sa pagkakatitig sa kanya. "Alam mo, pamilyar ang mukha mo. Madalas kitang nakikita kasama si Javier Lopez. Kaibigan ka ba niya?" "Hindi. Medyo komplikado," sagot ni Carmen. "Ah, si Javier," sabi ni Alejandro. Napailing ito na parang may naaalalang isang lumang biro. "Matagal na kaming magkakilala. Old family friend. Ika nga, medyo mahirap siyang pakisamahan minsan, hindi ba?" Hindi alam ni Carmen kung ano ang isasagot. Ngumiti si Alejandro. Isang ngiting tila nakakaintindi. "Huwag kang mag-alala.
Kung sakaling maging masyadong mahirap ang sitwasyon kasama si Javier, huwag kang mag-atubiling hanapin ako. Gusto ko lang makatulong. Umalis si Carmen sa coffee shop na may dalang kakaibang pakiramdam. Ang mga salita ni Alejandro. Matagal na kaming magkakilala. Old family friend ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. May kung anong gaan sa pakikitungo ni Alejandro. Madali itong ngumiti at ang kanyang mga mata ay tila laging nakikinig. Kabaligtaran ni Javier na laging may pader na nakaharang. Pagbalik niya sa suite, naabutan niyang nagbabasa ng libro si Rosa sa sala. Ngumiti ito nang makita siya. Nagkape ka lang ba talaga o nakipagkita ka sa nobyo mo? Tukso ng matanda. Napangiti si Carmen. Wala po akong nobyo, Nay Rosa. Sayang naman, sabi ni Rosa. Isang magandang dalaga na tulad mo. Biglang sumeryoso ang mukha ni Rosa. Huwag mong sasayangin ang kabataan mo, Carmen. Mahirap magsisi sa huli. Tila may malalim na pinanghuhugutan ng matanda. Gusto sanang magtanong ni Carmen, pero lumabas si Javier mula sa kanyang silid at naputol ang kanilang pag-uusap. Kinagabihan, muling nagkita si Carmen at Alejandro sa lobby ng hotel. Nagkataon lang daw, sabi ni Alejandro. Dahil may business meeting siya roon, inalok siya nitong samahan sa isang maikling paglalakad sa parke na malapit. Dahil sa pagkabagot at sa pagnanais na makausap ang isang taong hindi si Javier, pumayag si Carmen. Alam mo, Carmen, simula ni Alejandro habang naglalakad sila, hinahangaan ko ang ginagawa mo para kay Tita Rosa. Nakikita ko kung paano ka nag-aalaga sa kanya. Ginagawa ko lang po ang tama. Si Javier, masuwerte siya na nahanap ka niya, sabi ni Alejandro. Tila maingat na pinipili ang mga salita. Pero sana mag-ingat ka. Nagbago na siya. Hindi na siya ang Javier na kilala ko noon. Huminto si Carmen sa paglalakad. Ano po ang ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Alejandro. Tila nag-aalinlangan kung dapat ba siyang magsalita. Noong mga bata pa kami, mabait si Javier. Mapagmahal na anak. Pero simula nang yumaman siya, tila nakalimutan niya ang lahat. Iniwan niya si Tita Rosa nang walang paalam. For years, walang nakakaalam kung nasaan si Javier, hanggang sa bigla na lang siyang lumitaw bilang isang tanyag na CEO. Ang sabi-sabi, gumawa siya ng mga bagay na hindi maganda para lang umangat sa buhay. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila isang maliit na lason na dahan-dahang pumapasok sa isip ni Carmen. Naalala niya ang biglaang pagbabago ng ugali ni Javier, ang pagiging sikreto nito. Hindi ako makapaniwala, mahinang sabi ni Carmen. Sana nga hindi totoo. Sabi ni Alejandro, hinawakan ng balikat ni Carmen sa paraang nagpapakita ng simpatiya. Pero nakita ko mismo kung paano nagdusa si Tita Rosa sa paghahanap sa kanya. Kaya lang ako nagsasabi sa'yo nito dahil nag-aalala ako para sa'yo. Ayokong masaktan ka. Bumalik si Carmen sa suite na gulong-gulo ang isip. Ang Javier na ipinakita sa kanya ni Alejandro ay isang halimaw, isang taong sakim at walang puso. Ngunit hindi iyon ang Javier na nakita niyang nag-aalaga kay Rosa noong may sakit ito. Hindi iyon ang Javier na nagkwento tungkol sa adobo ng kanyang ina. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Javier. Javier, tawag niya habang nag-aayos ito ng mga papeles. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Tanong ni Javier. Hindi man lang nag-aangat ng tingin. Tungkol sa nakaraan. Tungkol sa inyo ni Nay Rosa. Gusto ko lang maintindihan. Agad na tumigas ang ekspresyon sa mukha ni Javier. Walang dapat intindihin. Nakaraan na yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Pero Javier, tapos na ang usapan, Carmen. Putol ni Javier. Ang boses ay malamig at pinal. Gawin mo ang trabaho mo at gagawin ko ang sa akin. Ang pagtanggi ni Javier na magpaliwanag ay tila isang kumpirmasyon sa mga sinabi ni Alejandro.
Naramdaman ni Carmen ang isang pader na muling itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Carmen. Inaalalayan niya si Rosa na matulog nang biglang magsalita ang matanda mula sa kanyang pagkakahiga. Nananaginip ito. "Huwag, Javier! Huwag!" Ang sigaw ni Rosa ay puno ng takot. Napaupo ito sa kama. Ang mga mata ay dilat na dilat, pawis na pawis. Agad na niyakap ni Carmen ang matanda. "Nay Rosa, panaginip lang po. Ligtas po kayo rito." Niyakap siya ni Rosa ng mahigpit, nanginginig. Ang dugo. Nakita ko na naman ang dugo. Bulong nito. Nanlamig si Carmen. Dugo? Anong dugo? Kasabay nito, nakatanggap siya ng isang text message mula kay Alejandro. Isa itong link sa isang lumang online news article. Ang headline, "Ang mabilis at brutal na pag-angat ni Javier Lopez sa mundo ng negosyo." Ang artikulo ay naglalarawan kung paano natalo ni Javier ang lahat ng kanyang mga kakumpetensya sa paraang tila walang kinikilalang awa. Habang binabasa niya ang artikulo, nakatingin si Carmen kay Javier na nakatayo sa labas ng pinto ng silid. Hindi alam ang panaginip ng kanyang ina. Ngayon, kapag tinitingnan niya si Javier, hindi na lang isang lalaking sugatan ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang estanghero na maaaring mapanganib. At sa unang pagkakataon, mula nang tulungan niya si Rosa, nakaramdam si Carmen ng tunay na takot. Habang yakap-yakap pa rin ang nanginginig na si Rosa, tumunog muli ang cellphone ni Carmen. Isang mensahe na naman mula kay Alejandro. "Mag-ingat ka, Carmen. May mga dahilan kung bakit iniiwan ng isang ina ang sarili niyang anak." Bawat araw, lalong lumalayo si Carmen. Nararamdaman ito ni Javier. Nararamdaman niya ito sa paraan ng pag-iwas ng tingin nito, sa mga ngiti nitong hindi na umaabot sa kanyang mga mata, at sa mga sagot nitong laging matipid at formal. Ang babaeng matapang na humarap sa kanya sa maliit na apartment ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang estrangherang gumagalaw sa loob ng suite na parang anino. Alam ni Javier kung sino ang may kagagawa nito. Alejandro. Bawat ngiti ng demonyong yon sa lobby, bawat nagkataon lang na pagkikita nila ni Carmen ay isang kalkuladong galaw sa isang laro na si Javier lang ang nakakaalam na nilalaro. Isang hapon, hindi na niya natiis. "Mag-empake kayo!" Anunsyo niya ng walang anumang paliwanag. "Aalis tayo." Nakita niya ang gulat sa mukha ni Carmen at ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Carmen. "Basta," sagot ni Javier. "Malayo rito." Sa loob ng 2 oras, nagmamaneho si Javier palayo sa syudad. Iniwan nila ang mga gusali at ang ingay at pinalitan ito ng tanawin ng mga puno at ng asul na dagat sa di kalayuan. Huminto siya sa harap ng isang maliit, ngunit magandang bahay na nakatayo sa isang munting burol na nakaharap sa dagat. Gawa ito sa kahoy at napapalibutan ng mga bulaklak. "Nasaan tayo?" tanong ulit ni Carmen. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumingon siya sa kanyang ina na tahimik sa likod. "Para sa'yo, Toma. Matagal ko na tong binili. Hinihintay ko lang ang tamang panahon para ibigay sa'yo." Iminulat ni Rosa ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita ni Javier ang isang kislap ng tunay na emosyon sa mga ito, pagkamangha, at marahil isang maliit na tuwa. Ang bahay ay simple lang sa loob. Mainit ang pakiramdam, kabaligtaran ng malamig na suite sa syudad. Habang inaayos ni Rosa ang mga gamit sa tulong ng isang kasambahay na naroon na, niyaya ni Javier si Carmen na maglakad sa dalampasigan. Palubog na ang araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Ang tunog lang ng mga alon ang bumabasag sa katahimikan. Naglakad sila ng ilang minuto
nang walang nagsasalita. "Bakit mo kami dinala rito, Javier?" Tanong ni Carmen sa wakas. Huminto si Javier at hinarap ito. Ang hangin ay marahang hinahawi ang buhok ni Carmen at ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang liwanag sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, bumigay ang lahat ng pader na itinayo ni Javier sa kanyang paligid. "Dahil gusto kong makita mo," mahinang sabi niya. "Gusto kong makita mo na hindi lang ako yung CEO na nakilala mo, na hindi lang ako yung lalaking sinusubukang bayaran ang lahat." Huminga siya ng malalim. Inilalabas ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim. "Simula nang dumating ka, Carmen, nagbago ang lahat. Ikaw, ikaw ang unang tao sa loob ng napakatagal na panahon na nagparamdam sa akin na gusto kong maging mas mabuting tao." Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Carmen, ang pagkalito. "Hindi ako perpekto." Pagpapatuloy niya, ang boses ay halos pabulong na. "Marami akong pagkakamali. Marami akong sikretong hindi ko masabi. Pero sana maniwala ka. Ang pag-aalaga ko sa inyo ngayon, totoo to." Hindi niya napigilan ang sarili. Hinawakan niya ang pisngi ni Carmen. Mainit ito at malambot. Nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata nito, ngunit hindi ito lumayo. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha nito. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa saliw ng mga alon, hinalikan niya ito. Ang halik ay malambot, puno ng pangungulila, at ng isang desperadong pagnanais na makakonekta. Sa isang saglit, naramdaman niyang tumugon si Carmen. Naramdaman niya ang isang maliit na pag-asa. Ngunit kasing bilis ng pag-usbong nito, ganoon din kabilis itong nawala. Biglang lumayo si Carmen, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at takot. Para siyang isang ibon na gustong lumipad palayo. Hindi to tama," sabi nito. Nanginginig ang boses. "Carmen, masyadong mabilis, masyadong magulo ang lahat," sabi nito, bago mabilis na tumalikod at naglakad pabalik sa bahay. Naiwan si Javier na nakatayo roon, mag-isa. Ang tamis ng halik ay napalitan ng pait. Sinubukan niyang abutin ito, pero alam niyang lalo lang itong lalayo. Ang mga kasinungalingan at mga sikreto ay isang malaking pader sa pagitan nila. Isang pader na hindi kayang tibagin ng isang halik. Nang gabing iyon, hindi lumabas si Carmen sa kanyang silid. Umupo si Javier sa veranda, hawak ang isang baso ng alak, nakatingin sa madilim na karagatan. Natalo na naman siya. Sa loob ng bahay, nakahiga si Carmen sa kama, gising na gising. Ang isip niya ay isang malaking sigalot. Ang halik ni Javier, naramdaman niyang totoo yun. Pero paano kung isa lang itong paraan para makuha ang tiwala niya? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula kay Alejandro. Naglalaman ito ng isang address sa Madrid. At sa ilalim nito, isang pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga. "Kung gusto mong malaman ang totoong nangyari sa ama ni Javier, pumunta ka dito." Kinabukasan, ang almusal ay puno ng katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Hindi magawang tingnan ni Carmen si Javier sa mata. Ang alaala ng halik ay sariwa pa, ngunit nababalot na ito ngayon ng mga salita mula sa mensahe ni Alejandro. Ang totoong nangyari sa ama ni Javier. Kailangan niyang malaman. "Kailangan kong bumalik sa Madrid," sabi ni Carmen, bumasag sa katahimikan. "May naiwan akong importanteng papeles sa apartment na kailangan kong kunin." Isang halatang palusot, pero iyon lang ang naisip niya. Tumingin sa kanya si Javier, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Sasama ako." "Hindi na kailangan," mabilis na sagot ni Carmen. "Kaya ko na. Sandali lang ako. Babalik din ako agad bago maggabi." Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Javier, pero sa huli ay tumango ito.
Marahil ay naisip nitong kailangan din ni Carmen ng espasyo pagkatapos ng nangyari kagabi. Ang biyahe pabalik sa Madrid ay puno ng kaba. Bawat kilometro na nilalakbay ng bus ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang address na ibinigay ni Alejandro ay isang lumang warehouse sa isang industrial na bahagi ng syudad. Tila abandonado na ito. Nag-aalangan man, pumasok si Carmen. Naabutan niya si Alejandro na nakatayo sa gitna ng malawak at maalikabok na espasyo. Nag-iisa. "Mabutit dumating ka," sabi nito. Ang boses ay seryoso. "Alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko, kaya nagdala ako ng ebidensya." May inilapag si Alejandro na isang lumang folder sa ibabaw ng isang kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang kopya ng isang police report. "Ano to?" tanong ni Carmen. "Basahin mo," sabi ni Alejandro. Nanginginig ang mga kamay ni Carmen habang binabasa ang mga nakasulat. Ito ay isang ulat tungkol sa pagkamatay ng isang Ricardo Lopez. Ang dahilan ng pagkamatay: blunt force trauma to the head. Ang insidente ay inilarawan bilang isang aksidente sa loob ng tahanan. At sa ilalim ng report, sa listahan ng mga taong naroon sa pinangyarihan ng insidente, iisang pangalan lang ang nakasulat: Javier Lopez. Aaksidente raw, bulong ni Carmen, hindi makapaniwala. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alejandro. Ganyan din ang sinabi nila sa simula. Isinara ang kaso. Pero ang totoo, Carmen, si Ricardo ay isang marahas na tao. Madalas niyang saktan si Tita Rosa. Isang gabi, umuwi siyang lasing. Nag-away sila. Sinubukan ni Javier na awatin sila. At doon nangyari ang hindi inaasahan. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi aksidente ang pagkamatay ni Ricardo," sabi ni Alejandro. Ang boses ay puno ng awa para kay Carmen. "Pinatay siya ni Javier." Ang mga salita ay tumama kay Carmen na parang isang malakas na suntok. Bigla niyang naintindihan. Ang takot ni Rosa, ang mga bangungot nito, ang biglaang pag-alis ni Javier, ang mga sikreto, lahat ay nagkaroon ng madilim na kahulugan. Kaya siya umalis, bulong ni Carmen. Kaya siya iniwan ni Nay Rosa. "Hindi siya iniwan ni Rosa," pagtatama ni Alejandro. "Si Javier ang umalis. Pagkatapos ng insidente, itinago siya ni Tita Rosa. Inilayo. Ngunit sa halip na magpasalamat, ginamit ni Javier ang pagkakataon para magsimula ng bagong buhay. Kinalimutan niya ang ina na nagligtas sa kanya." Bumalik si Carmen sa kanyang lumang apartment na parang isang kaluluwang ligaw. Ang maliit na espasyo na dati ay kanlungan niya ay tila sumisikip ngayon sa bigat ng katotohanang nalaman niya. Umupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Pumikit siya at nakita niya ang mukha ni Javier. Ang mukha nito, nang halikan siya, puno ng kalungkutan at pangungulila. Isang halik mula sa isang mamamatay tao. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Para maibaling ang kanyang isip, sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga gamit. Doon, sa ilalim ng kanyang kama, nakita niya ang isang maliit na baul na kahoy. Ang nag-iisang alaala mula sa kanyang mga magulang. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang litrato, isang kwintas na bigay ng kanyang ina, at isang maliit, balat na kwadernong diary ng kanyang ama. Sa tabi nito ay isang luma at kalawangin ng susi. Binuklat niya ang diary. Karamihan sa mga nakasulat ay tungkol sa negosyo, mga numero, mga pangalan. Ngunit isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw. Lopez at isa pa, Vargas. Hindi niya ito pinansin. Ang isip niya ay puno pa rin ni Javier. Bumalik siya sa bahay sa tabing dagat kinagabihan. Naabutan niyang naghihintay si Javier sa labas. "Carmen, anong nangyari? Ayos ka lang?" tanong nito. Bakas ang pag-aalala. Tiningnan siya ni Carmen.
Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang lalaking kinahabagan niya. Isa na itong halimaw na nagtatago sa likod ng isang malungkot na maskara. Gusto kong malaman ang totoo, sabi ni Carmen. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Tungkol sa tatay mo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Javier. Ang pag-aalala ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay takot. Isang malalim, nakabaon na takot. Namutla si Javier. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Tila ba ang tanong na yon ay isang multo mula sa nakaraan na matagal na niyang tinatakbuhan. Javier! Ulit ni Carmen, mas may diin. Ano ang nangyari sa kanya? Umiling si Javier, isang desperadong pag-iling. Hindi mo maiintindihan. Tumalikod ito at naglakad palayo, papunta sa dalampasigan kung saan sila unang naghalikan. Iniwan siyang mag-isa sa dilim, kasama ang nakakabinging katahimikan at ang katotohanang sumisigaw sa kanyang isipan. Hindi niya kailangang marinig ang pag-amin mula kay Javier. Ang katahimikan nito, ang pagtalikod nito, ang takot sa mga mata nito, iyon na ang sagot. At sa sandaling iyon, alam ni Carmen na ang halimaw na ipininta ni Alejandro sa kanyang isipan ay totoo. Ang tingin sa mga mata ni Carmen ng gabing iyon ay isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Javier. Pagkabigo, pagkasuklam, at takot. Para siyang tumitingin sa isang salamin na basag at ang nakikita niya sa refleksyon ay isang halimaw. Ang halimaw na matagal na niyang pilit na itinatago sa buong mundo. Alam niyang tapos na ang lahat. Ang maliit na pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso ay biglang nalanta at namatay. Bumalik siya sa pagiging si Javier Lopez, ang CEO. Ito ang kanyang baluti. Ito ang kanyang kuta. Kapag siya ang CEO, walang puwang ang emosyon, walang puwang ang nakaraan. Kinabukasan, ang bahay sa tabing dagat na dapat sana'y maging isang kanlungan ay naging isang malamig na bilangguan. Kailangan kong bumalik sa opisina, anunsyo niya habang nagkakape. May emergency sa kumpanya, isang kasinungalingan. Ang totoong emergency ay nasa loob ng kanyang dibdib. Ginugol niya ang buong araw sa isang serye ng mga video call. Ang kanyang mga empleyado ay nagulat sa biglaang pagbabalik ng kanilang malupit at walang awang boss. Hindi ako nagbabayad sa inyo para magkamali. Sigaw niya sa isang project manager na nagkamali lang sa isang numero. Ayusin niyo yan o lahat kayo ay nasa kalye bukas. Sa bawat masasakit na salitang binibitawan niya, nararamdaman niya ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang puso. Mas madali ito. Mas madaling maging galit kaysa masaktan. Nakita niyang pumasok si Carmen sa silid, marahil ay may sasabihin. Tiningnan niya ito ng malamig. Anong kailangan mo? Javier, gusto ko lang sanang... Kung wala kang sasabihing importante tungkol sa nanay ko, bumalik ka na sa trabaho mo. Putol niya. Bago ibinaling muli ang atensyon sa kanyang laptop, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang pag-atras ni Carmen, ang sakit sa mukha nito. Isang bahagi sa kanya ang gustong humingi ng tawad, gustong yakapin ito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ito ang tama, sabi niya sa sarili. Layo ka sa akin, Carmen. Mas ligtas ka kung kinamumuhian mo ako. Nang hapon na yon, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang tawag, isang news alert ang lumabas sa screen ng kanyang computer mula sa isang sikat na business gazette. Ang headline, ang madilim na nakaraan ni Lopez, mga kwento ng karahasan sa likod ng tagumpay. Nanlamig ang buong katawan ni Javier. Binuksan niya ang link. Ang artikulo ay puno ng mga anonymous na pahayag, mga dating kasamahan, mga kakumpetensya na naglalarawan sa kanya bilang isang taong marahas, walang awa, at handang gawin ang lahat para makuha ang gusto. Sinungaling. Pawang mga kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Isang perpektong gawa ni Alejandro. Sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone.
Mga tawag mula sa kanyang PR team, sa kanyang mga board member, sa kanyang abogado. Hindi niya sinagot ang mga ito. Naramdaman niyang unti-unti siyang sinasakal. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang buhay ay isa-isang gumuho. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan ay hinahabol na siya ngayon para tuluyang sirain. Nakita niya si Carmen sa sala. Kausap si Alejandro sa cellphone nito. Nakikita niya ang simpatiya sa mukha ni Carmen habang nakikinig ito. Naramdaman ni Javier ang isang matinding galit. Galit kay Alejandro sa pagsira sa kanya. Galit kay Carmen sa paniniwala nito. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging mahina. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto ng malakas. Hindi na niya kaya. Itinapon niya ang kanyang cellphone sa pader. Bumasag ito sa maraming piraso. Ibinagsak niya ang isang mamahaling plorera sa sahig. Hinila niya ang mga libro mula sa estante. Ang bawat nababasag na bagay ay isang maliit na paglaya mula sa galit at sakit na bumabara sa kanyang lalamunan. Sumandal siya sa pader, humihingal. Ang mga kamao ay dumudugo dahil sa pagkakasuntok sa pader. Pagod na siya. Javier? Isang mahinang boses ang tumawag mula sa pinto. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Rosa. Hindi takot ang nakita ni Javier sa mga mata nito. Nakita niya ang pag-unawa at awa. Lumapit ito sa kanya. Hindi pinapansin ang mga bubog sa sahig. Hinawakan nito ang kanyang muka. Ang mga kamay nito ay kulubot, ngunit mainit. Anak, bulong nito. Sa isang iglap, nawala ang CEO. Nawala ang milyonaryo. Ang natira ay isang batang lalaking sugatan at natatakot. Niyakap niya ang kanyang ina at sa balikat nito, ang mga luhang matagal na niyang kinimkim ay nagsimulang bumagsak. Hinaplos ni Rosa ang kanyang buhok. Tama na anak, tama na ang pagtatago. Humiwalay ito sa pagkakayakap at tiningnan siya ng diretso sa mata. Ang boses nito ay puno ng isang biglaang lakas at determinasyon na ngayon lang ulit narinig ni Javier. Oras na para malaman nila ang totoong nangyari. Tumingin ito sa labas ng pinto, sa direksyon kung nasaan si Carmen. Oras na para malaman ni Carmen. Ang mga salita ni Rosa ay nag-iwan ng isang maliit na kislap ng pag-asa sa puso ni Carmen. Oras na para malaman nila ang totoong nangyari. Ito na ba? Ito na ba ang sandaling sasabihin ni Javier ang katotohanan? Ngunit ang pagkakataon ay hindi na dumating. Tila ba ang tadhana sa katauhan ni Alejandro Vargas ay may ibang plano? Kinabukasan, tumawag si Javier. Kailangan daw nilang bumalik sa Madrid. May emergency shareholders meeting na ipinatawag dahil sa kumakalat na balita tungkol sa kanya. Manatili kayo rito ni Mama, sabi ni Javier kay Carmen. Mas ligtas kayo rito. Hindi. Mabilis na sagot ni Rosa. Ang boses ay matatag. Sasama kami. Hindi na kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Walang nagawa si Javier kundi pumayag. Ang biyahe pabalik sa syudad ay puno ng tensyon. Tahimik lang si Carmen. Pinagmamasdan ng mag-ina. Nakikita niya ang determinasyon sa mukha ni Rosa at isang kakaibang kapayapaan sa mukha ni Javier. Ang kapayapaan ng isang taong pagod nang tumakbo. Ang meeting ay ginanap sa isang marangyang hotel ballroom. Puno ito ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit, mga miyembro ng board, at mga mamamahayag na nag-aabang sa labas. Pinaupo ni Javier si Carmen at Rosa sa isang sulok, malayo sa kaguluhan. Nagsimula ang meeting. Sunod-sunod ang mga tanong at akusasyon na ibinato kay Javier. Kalmado niya itong sinasagot. Isa-isa, Mr. Lopez, totoo ba ang mga alegasyon ng karahasan sa iyong nakaraan? Totoo ba na iniwan mo ang iyong ina? Paano namin pagkakatiwalaan ang isang CEO na may ganitong klaseng reputasyon? Akmang sasagot si Javier ng isang pamilyar na boses ang pumailan lang sa buong silid. Bakit hindi niyo na lang tanungin ang taong pinag-uusapan? Lahat ay napalingon. Nakatayo sa may pinto si Alejandro Vargas, nakangisi.
Alejandro? Sabi ni Javier, ang boses ay puno ng babala. Wala kang karapatang maparito. Sa tingin ko ay mayroon, sagot ni Alejandro. Naglalakad papasok na parang pag-aari niya ang lugar. Bilang isang old family friend, nararamdaman kong obligasyon kong linawin ang lahat. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang sinasabi nilang karahasan, pagpapatuloy ni Alejandro, ang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Ay hindi lang basta kwentong negosyo. Ito ay isang kwento ng pamilya. Isang kwento tungkol sa isang anak na hindi lang iniwan ang kanyang ina. Huminto siya. Tinitingnan ang bawat mukha sa silid. Tinitiyak na nakukuha niya ang buong atensyon ng lahat. Kundi siya rin ang dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang ama. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa ballroom. Naramdaman ni Carmen na nanlamig ang kanyang buong katawan. Kahit na alam na niya ito, iba pa rin pala kapag naririnig mong sinasabi sa harap ng maraming tao. Sinungaling. Isang mahinang sigaw ang narinig. Si Rosa. Sinubukan nitong tumayo mula sa kanyang upuan. Ang muka ay namumula sa galit. Huwag ninyong pakinggan ang demonyong yan. Hindi niya alam ang... Biglang napahawak si Rosa sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga mata ay nanlaki sa sakit. Ma! Sigaw ni Javier. Tumatakbo palapit. Gumuho si Rosa sa sahig. Walang malay. Nagsimula ang kaguluhan. Nagpanik ang mga tao. May tumawag ng ambulansya. Ang mga mamamahayag ay nagsiksikan. Pilit na kumukuha ng litrato. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Carmen. Hindi makagalaw. Ang nakikita lang niya ay si Javier na nakaluhod sa sahig. Yakap ang walang malay na ina. Ang mukha ay puno ng isang sakit na hindi kayang ilarawan sa salita. Kasalanan ko to, bulong ni Carmen sa sarili. Kung hindi ko lang siya pinagdudahan. Kung naniwala lang ako. Ang mga sumunod na sandali ay malabo na sa kanyang alaala. Ang tunog ng sirena, ang pagdating ng mga paramedic, ang pag-alis ng ambulansya, ang natatandaan lang niya ay ang itsura ng ospital, ang puting mga pader, ang amoy ng gamot. Lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Ang pasyente ay nagkaroon ng matinding atake sa puso. Kritikal ang kanyang kondisyon. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Gumuho ang mundo ni Javier. Napaupo siya sa sahig ng hallway. Ang kanyang mamahaling suit ay nag-usot at nalukot. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Lumapit si Carmen. Ang puso ay durog na durog. Javier! Itinaas ni Javier ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, walang galit, walang sakit, walang laman. Umalis ka na. Javier, pakiusap. Sinabi ko, umalis ka na. Ulit niya. Ang boses ay mahina, ngunit pinal. Lahat ng to, nagsimula nung dumating ka. Umalis ka na, Carmen, bago pa may mas masamang mangyari. Ang bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Carmen. Tumalikod siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bumalik siyang mag-isa sa kanyang luma at maliit na apartment. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Umupo siya sa sahig. Sa parehong pwesto kung saan niya unang pinakain si Rosa. Naramdaman niyang nawala na ang lahat. Nawala ang tiwala ni Javier. Nawala ang pagkakataon para sa katotohanan. At marahil, nawala na rin si Rosa. Kinuha niya ang maliit na baul na iniwan ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muli niyang kinuha ang diary ng kanyang ama. Isang butil ng luha ang pumatak sa isang pahina. Nabasa nito ang tinta at isang salita na nakasulat sa ilalim ng isang drawing ng susi ang biglang naging mas malinaw. Bodega. Sa tabi nito, ang mga salitang kanina ay hindi niya pinansin, ay tila sumisigaw na ngayon siyon sa kanya.
Lopez at Vargas, pagtataksil. Ang mga salitang Lopez at Vargas pagtataksil ay tila may sariling buhay. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa isip ni Carmen, tinatabunan ang lahat ng sakit at pagsisisi. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang ideyang halos imposible, ngunit sa puntong ito na lang ang tanging pag-asa na makakapitan niya. Mabilis siyang tumayo at nagbihis. Sa ospital, naabutan niya si Javier sa chapel. Nakaluhod ito sa harap ng altar, hindi nagdarasal, kundi nakayuko lang, tila isang rebultong binuo mula sa purong pighati. Lumapit si Carmen ng tahimik at umupo sa tabi niya. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Akala ko sinabi ko nang umalis ka na. Basag ni Javier sa katahimikan, hindi lumilingon. Hindi ako aalis, sagot ni Carmen. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ngayon, hindi hanggat hindi mo naririnig ang sasabihin ko. Inilabas niya ang diary ng kanyang ama at ang kalawangin na susi. Inilapag niya ito sa upuan sa pagitan nila. Ang mga magulang ko, mga negosyante rin sila noon, simula ni Carmen. Nagkaroon sila ng kasosyo, Pamilya Lopez, ang tatay mo. Sa unang pagkakataon, lumingon si Javier. Nakita ni Carmen ang bakas ng pagkalito sa mga mata nito. Bago sila namatay sa isang aksidente, palaging binabanggit ng tatay ko ang tungkol sa isang malaking proyekto. Isang proyekto kasama ang pamilya nyo at ang pamilya Vargas. Pero may nangyaring hindi maganda, isang pagtataksil. Binuklat ni Carmen ang diary sa pahinang may drawing ng susi at salitang bodega. Palagi kong iniisip na souvenir lang ito, pero ngayon, sa tingin ko ito ang susi sa lahat. Samantala, sa loob ng ICU, dahan-dahang iminulat ni Rosa ang kanyang mga mata. Isang nurse ang agad na lumapit. Hija, mahinang tawag ni Rosa. Kailangan kong makausap si Carmen. Nang malaman ang balita, agad na tumakbo sina Carmen at Javier papunta sa silid ni Rosa. Naabutan nila itong nakahiga, napapalibutan ng mga makina, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Ma, sabi ni Javier, ang boses ay nanginginig. Tumingin si Rosa sa kanya, pagkatapos ay kay Carmen. Oras na, sabi nito. Ang boses ay bahagya lang naririnig. Huwag na po kayong magsalita, Nay Rosa. Magpagaling po muna kayo, sabi ni Carmen. Hindi, sabi ni Rosa. Kailangan ninyong malaman bago mahuli ang lahat. Huminga ito ng malalim. Ang asawa ko, si Ricardo, mabuti siyang tao noong una, simula ni Rosa. Pero nalulong siya sa sugal. Nabaon kami sa utang. Ginamit niya ang kumpanya nila ng tatay mo, Carmen, para makabangon. Ngunit niloko siya ng kasosyo niya. Ang ama ni Alejandro. Nanlaki ang mga mata ni Javier at Carmen. Isang gabi, pagpapatuloy ni Rosa, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Umuwi si Ricardo, lasing na lasing. Sinisisi niya ang sarili niya. Sinisisi niya ako. Nagwala siya. Kumuha siya ng bote, akmang ihahampas sa akin. Napahinto si Rosa, nanginginig sa alaala. Pero bago pa niya magawa, isang anino ang dumaan sa likod ko. Si Javier, 16 na taon pa lang siya noon. Itinulak niya ang kanyang ama para protektahan ako. Pero sa kasamaang palad, tumama ang ulo ni Ricardo sa gilid ng matigas na mesa. Isang aksidente. Niyakap ni Javier ang kamay ng kanyang ina. Sa takot ko, sa pagkalito, nasabi ko sa kanya ang mga salitang pinagsisihan ko habang buhay. Sinabi ko, umalis ka na. Takbo. Akala ko, iyon ang paraan para mailigtas ko siya sa batas. Pero ang totoo, itinulak ko lang palayo ang sarili kong anak. Hindi totoo yan, Ma, sabi ni Javier, umiiyak na rin. Kasalanan ko ang lahat.
Sabi ni Rosa, ang pagdurusa mo, ang pag-iisa mo, kasalanan ko. Tumingin si Rosa kay Carmen. Ikaw, Carmen, ikaw ang nagbalik sa kanya sa akin. At ngayon, kailangan mong tulungan siyang tapusin ang laban na ito. Tumingin si Carmen sa susi sa kanyang kamay, pagkatapos ay sa diary. Bigla niyang naunawa ng lahat. Ang bodega, ang susi, ang pagtataksil. Alam ko na kung nasaan, sabi ni Carmen, tumingin kay Javier. Ang ebidensya na magpapatunay na hindi lang ang pamilya niyo, kundi pati ang pamilya ko ay biktima ng mga Vargas. Tumayo siya, ang puso ay puno ng isang bagong tapang. Tumingin siya kay Javier na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-asa sa unang pagkakataon. Mali ako, Javier, sabi ni Carmen. Ang boses ay puno ng pagsisisi at determinasyon. Patawarin mo ako. Umiling si Javier. Wala kang kasalanan, Carmen. Ako ang dapat humingi ng tawad. Kinuha ni Javier ang susi mula sa kamay ni Carmen. Tumayo siya. Ang lalaking kanina lang ay wasak at talunan ay napalitan ng isang mandirigmang handa nang harapin ang kanyang huling laban. Tara na, sabi ni Javier. Sabay silang lumabas ng ospital, hindi bilang 2 taong pinaghiwalay ng kasinungalingan, kundi bilang 2 taong pinagbuklod ng katotohanan. Nagpunta sila sa lumang bodega na pag-aari noon ng pamilya ni Carmen na matatagpuan sa parehong industrial district kung saan siya nilinlang ni Alejandro. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kahon, nakita nila ito. Isang maliit, bakal na safety deposit box na nakabaon sa sementadong sahig. Nanginginig ang kamay ni Javier habang isinusuot ang susi sa seradura. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na bodega. Dahan-dahan, itinaas ni Javier ang takip. Ang laman ng kahon ay hindi ginto o pera. Mas mahalaga pa rito, mga lumang dokumento. Isang ledger na sulat kamay, mga kopya ng mga bank transfer, at isang maliit na tape recorder na may isang cassette tape sa loob. Ito ang ebidensya. Ang detalyadong talaan ng pandaraya na ginawa ng ama ni Alejandro, hindi lang sa pamilya Lopez, kundi pati na rin sa pamilya Ruiz, ang pamilya ni Carmen. Kinuha ni Javier ang tape recorder. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang play. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa bodega. Ang boses ng kanyang ama, si Ricardo. Recording ito para sa sarili kong seguridad, sabi ng boses sa tape. Si Alfonso Vargas, tinatraidor niya kaming lahat. Ninanakaw niya ang pera ng kumpanya. Pinipilit niya akong pumirma sa mga pekeng dokumento. Sinasabi niyang kung hindi ako susunod, ididiin niya ako sa lahat. Ang tape na ito ang katibayan ko. Para sa pamilya ko. Para kay Javier. Napatigil ang paghinga ni Javier. Ito na, ang katotohanang magpapalaya sa kanya. Kinabukasan, ang emergency shareholders meeting ay muling ipinatawag sa parehong hotel ballroom. Ang balita tungkol sa pagka-ospital ni Rosa Lopez ay kumalat na, at ang tensyon sa loob ng silid ay mas matindi pa kaysa dati. Nakatayo si Alejandro sa gitna, tila isang hari na naghihintay sa kanyang koronasyon. Ngumingiti siya sa mga miyembro ng board, kampante na ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay na. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Javier. Sa tabi niya, si Carmen. Ang kanilang paglalakad ay hindi nagmamadali. Bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanila. Akala ko tapos na tayo, Lopez, sabi ni Alejandro. Ang ngiti ay hindi nawawala. Gusto mo pa ba ng isa pang round ng kahihiyan? Hindi siya pinansin ni Javier. Dumiretso siya sa mikropono sa gitna ng entablado. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Javier. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umalingaw-ngaw ito sa buong silid. Kahapon, narinig ninyo ang maraming akusasyon laban sa akin. Ngayon, narito ako para sabihin sa inyo ang katotohanan.
Inilabas niya ang mga dokumento mula sa kahon. Isa-isa niyang ipinakita ang mga ito sa overhead projector para makita ng lahat. Ito ang katibayan ng isang krimen na nangyari 20 taon na ang nakalilipas, sabi ni Javier. Isang krimen ng pandaraya na ginawa ni Alfonso Vargas, ang ama ng ginoong ito. Itinuro niya si Alejandro. Nawala ang ngiti sa mukha ni Alejandro. Napalitan ito ng gulat at galit. Kasama sa mga biktima ang aking ama, si Ricardo Lopez, at ang ama ng babaeng ito, si Antonio Ruiz. Pagpapatuloy ni Javier habang inilalagay ang tape recorder malapit sa mikropono. At ngayon, hahayaan kong ang aking ama mismo ang magpaliwanag sa inyo. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Ricardo Lopez ay pumuno sa buong ballroom. Sa loob ng 5 minuto, inilahad nito ang buong katotohanan, ang buong plano ng pandaraya ng mga Vargas. Nang matapos ang tape, walang sino man ang makapagsalita. Kasama ng mga dokumentong ito, naniniwala akong sapat na ito para buksan muli ang kaso at linisin ang pangalan ng aking ama at ng pamilya Ruiz, sabi ni Javier. Kasinungalingan, sigaw ni Alejandro, ang muka ay namumula na sa galit. Peke yan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang mamamatay tao. Muling tumingin si Javier sa mga tao. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa pinakamahirap na bahagi. May isang bagay na sinabi si Mr. Vargas na totoo. Sabi ni Javier, ako nga ang dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Muling nagbulungan ang mga tao. Nakita ni Javier ang pag-aalala sa mukha ni Carmen. Nginitian niya ito. Isang ngiting nagsasabing, kaya ko to. Ngunit hindi ito isang pagpatay, sabi ni Javier. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Isa yung aksidente. Isang aksidente na nangyari habang pinoprotektahan ko ang aking ina mula sa isang lalaking lasing at nagwawala. 16 na taong gulang ako noon, isang bata na natakot para sa buhay ng kanyang ina. Tumingin siya ng diretso kay Alejandro. Sa loob ng 20 taon, dinala ko ang bigat ng kasalanang iyon. Ginamit ko ang pera at kapangyarihan para itago ang aking sarili. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot. Takot na baka hindi ako maintindihan ng mundo. Takot na baka ang tingin sa akin ng lahat ay isang halimaw. Pero ngayon, sabi niya, ang tingin ay lumipat kay Carmen. Dahil sa isang taong nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng tapang at pagpapatawad, hindi na ako takot. Tama na, sigaw ni Alejandro. Security! Palabasin ang impostor na yan. Ngunit huli na ang lahat. 2 pulis ang pumasok sa ballroom at lumapit kay Alejandro. Mr. Alejandro Vargas, iniimbitahan ka namin sa presinto para sa ilang mga katanungan tungkol sa isang kaso ng pandaraya, sabi ng isang pulis. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako. Nagpupumiglas na sigaw ni Alejandro habang isinasama siya palabas. Pinanood ni Javier ang pag-alis ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Ngunit wala siyang naramdamang tuwa. Ang naramdaman lang niya ay isang malaking gaan. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 20 taon ay sa wakas nawala na. Nang tumahimik na ang lahat, bumaba si Javier mula sa entablado at lumapit kay Carmen. Nakatayo sila sa gitna ng silid. Ngunit para sa kanila, silang dalawa lang ang naroroon. Tapos na, Carmen, bulong ni Javier. Ngumiti si Carmen. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Hinawakan ni Javier ang kamay nito. Ang init ng palad nito ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanya. Ngayon, sabi ni Javier, ang kanyang puso ay bumibilis. Paano naman tayo? Walang salitang namutawi. Tanging mga hikbi. Hindi ng kalungkutan, kundi ng ginhawa at paglaya. Pinanood ni Carmen ang mag-ina sa kanilang unang tunay na yakap pagkatapos ng 20 taon ng sakit at hindi pagkakaunawaan. Sa sandaling iyon,
Naramdaman niyang siya ay isang saksi sa isang milagro ng pagpapatawad. Patawarin mo ako, ma. Bulong ni Javier. Sa lahat ng taon na wala ako. Umiling si Rosa, hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Tapos na yon, anak. Ang mahalaga, narito ka na. Umuwi ka na. Pagkalipas ng ilang araw, nang tuluyan nang lumabas si Rosa sa ospital, ang una nilang pinuntahan ay hindi isang marangyang suite o isang malaking mansyon. Nagpunta sila sa bahay sa tabing dagat. Ang lugar kung saan naganap ang isang halik na puno ng kasinungalingan ay naging lugar ngayon ng isang bagong simula na puno ng katotohanan. Isang hapon, habang si Rosa ay masayang nag-aalaga ng mga bulaklak sa hardin, lumapit si Javier kay Carmen na nakaupo sa veranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hindi siya umupo sa tabi nito. Sa halip, lumuhod siya sa harap nito, tulad ng isang taong nagsusumamo. Carmen, sabi niya, ang boses ay seryoso at puno ng sinseridad. Noong una tayong magkita, sinubukan kitang bayaran. Akala ko, iyon ang paraan para ayusin ang lahat. Pero tinuruan mo ako ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Tinuruan mo ako kung paano maging tao ulit. Kinuha niya ang mga kamay ni Carmen. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Marami pa kaming sugat ng nanay ko na kailangang pagalingin. Pero gusto kong gawin ang lahat ng yon. Kasama ka. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Carmen. Hindi na bilang isang milyonaryo na tumutulong sa isang mahirap na babae. Pagpapatuloy niya. Kundi bilang si Javier. Isang lalaking nagmamahal sa'yo. Isang lalaking gustong makasama ka sa pagbuo ng isang pamilya, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pag-ibig. Ang mga luhang namuo sa mata ni Carmen ngayon ay mga luha ng purong kaligayahan. Wala nang halong pagdududa. Oo, simpleng sagot niya, ang isang salita, ay naglalaman ng lahat ng pangako at pag-asang matagal na niyang hinintay. Oo, Javier. Ang sumunod na halik nila ay iba sa lahat. Hindi ito tulad ng una, puno ng desperasyon at mga sikreto. Ito ay isang halik na tahimik, payapa, at puno ng katiyakan. Isang halik na nagsasabing, nandito na ako, umuwi na ako. Nang gabing iyon, hindi sila kumain sa isang mamahaling restaurant. Nagluto si Carmen ng adobo, gamit ang lumang recipe na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Si Javier naman ang naghiwa ng mga sangkap, medyo malamya pa rin, pero puno ng sigla. Si Rosa naman ay nakaupo sa kusina, masayang pinagmamasdan silang dalawa. Ang tawa nito ay malayang umaalingaw-ngaw sa buong bahay, habang kumakain sila sa isang simpleng lamesang kahoy sa ilalim ng mababang ilaw. Naramdaman ni Carmen ang isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng yaman sa mundo. Pamilya. Tumingin siya kay Javier na nakikipagbiruan sa kanyang ina. Tumingin siya kay Rosa na ang mga mata ay puno ng kislap na matagal na wala. Dito, sa maliit na bahay na ito sa tabi ng dagat, kasama ang dalawang taong tinulungan niyang pagalingin ang mga sugat ng nakaraan, natagpuan ni Carmen ang kanyang tunay na tahanan. Ito ang simula